Colonel, napakalayo po ng expertise ninyo. Ang expertise po ninyo is sa military, peace and order. Ano po bang kinalaman nito sa pagkaka-appoint ninyo bilang sa Department of Environment and Natural Resources? Hello mga kapatid. Ito, may gusto na ako i-share sa inyo na isang malaking problema sa ating lipunan. No? Marami ako nakalubilong tao, na-observe ko, nakita ko na mahusay sila sa isang particular field pero iba yung kanilang experience and profession. Ha? Bibigyan kita ng halimbawa. Merong isang mahusay siya sa law, mahusay siya sa pag-i-interpret ng law, pero ang background niya, ang undergrad niya ay nursing. Pero syempre nursing pwede naman mag-law. Okay, kasi 4-year course na graduate, may mga corresponding units na kinakailangan. Tapos pumasa ka dun sa entrance examination ng law school na papasukan mo, pwede kang mag-law. Okay, pero iba yung naging field niya. Iba yung, alam mo yan, nag-try siya na nung araw kasi mag-volunteer ka, magbabayad ka pa sa ospital para magkaroon ng experience as a nurse, lalo na nung kasagsagan somewhere around 2006, 2007. Kung di ako nagkakamali, ganun ang kalakaran. So maraming mga tao na magiging magaling sila sa ibang field pero hindi sila kasi nagkaroon ng pagkakataon dun. May kilala ako, isa siyang management graduate. Ang experience niya ay naging isa siyang English teacher, naging project officer, naging legal researcher, naging administrative officer. Pero nung nailagay siyang direktor, kayang-kaya. Direktor ng isang korporasyon. Nailagay naman siya doon dahil lang sa tatay niya. Pero kung hindi, siyempre, kung wala naman pag-aaral yung tatay niya, hindi naman siya malalagay doon. Pero kayang-kaya. Hindi alam ng mga tao na kayang-kaya niya pala yung ganun. So, my point is, yung mga mayayaman at yung may mga koneksyon na ilalagay nila yung sarili nila sa mga bagay na favorable para yung credential nila magmukhang maayos, accurate, qualified, pero hindi naman nila talaga kaya yung trabaho na yun. For example, ang daming congressman na iba rin ang background, ni walang alam sa batas, o iba ang kursong tinapos, iba yung maging trabaho, pero dahil politiko ang magulang, dahil may political capital, dahil malakas sa kung anumang partido, o dahil siya ay contractor, o dahil wala tayong pinatatamaan na sinasabi ko lang kasi I made a video about Zaldico. Zaldico is a contractor. So napalapit sa mga politiko dahil yung sabi dun sa article ng Manila Times, binibigyan niya ng porsyento, ina-award sa kanya yung project, tapos may porsyento yung mga politiko. So, symbiotic relationship, kakatulungan. Kaya malapit siya sa mga congressman. Di ba? Yung ganun ka, tapos naging congressman ka, anong gagawin mo sa paggawa ng batas? O kaya artista ka, bagamat nag-aral ka ng kung ano-ano, ang background mo magpapogi at magbold. Tapos nag-congressman ka, liligaw ka lang ng mga influencer, may mga ganyan. O kaya meron lang kayong script. Dahil artista ka, magaling kang sumunod sa script. Meron kayong script na sinusunod para manira ng tao. Rather than, o instead of mag-imbestiga ka out of, in aid of legislation, nag-imbestiga ka ron para gumawa ng batas, para magrepaso ng batas, para ayusin ang batas, para pagtibayin ang batas, hindi para manira ng tao. May mga ganyan, napakarami.
So my point is, in this line of questioning, mali na kaagad yung tanong. Napakalayo ng qualification mo. Ah, not unless binibigyan mo siya ng chance to explain talaga. Pero yung kung ganyan tayo mag-isip lang ha, ah, mali. Qualified ka ba? Anong credentials mo? Pero ang daming tao na 'pag nilagay mo do'n, nabigyan ng pagkakataon, kayang-kaya pala. Hindi lang sila nagkaroon ng pagkakataon because our system of education, our society ay ginawang lahat ng favorable para sa mayaman, para sa well-connected. Kaya yung mga nag-aastang mayaman dito sa Pilipinas, yung mga gustong feeling mayaman, nagpupumilit na maghanap ng mga kung ano-anong koneksyon, papasok sa kung ano-anong fraternity o relihiyon o kung ano-ano para lang magkaroon ng koneksyon kasi koneksyonan na ang labanan dito. Magpapa-atchoy kung kani-kanino para lang favorable. Kaso, kung small time ka na wala silang makukuha sa'yo, gagawin ka lang nilang utusan, hindi mo rin naman magiging connection yung taong yun. They will not prioritize you because you are not something like a contractor, for example, wherein kapag pinasok ka nila, may makukuha sila sa'yo sa mere fact na pinasok ka nila doon sa isang pwesto. Yung society natin sinira ng mga politiko. Kasi yung strength mo hindi nakikita. Yung mga good people, they are not well placed. Okay? Yung mga hindi good people, hindi sila doon magaling pero nagkataon doon yung kurso nila, wala na silang choice. Wala na silang ibang takbuhan kundi magpunta ron. Merong mga nasa call centers na could have been a good soldier or could have been a good teacher or could have been, pero they do not have the opportunity. Merong mga nasa call center na because hindi sila gumraduate ng college, hindi nila magawa, pero hindi sila qualified, for example, na magpunta sa ganitong pwesto. But they are actually very good teachers. Their aim is to inspire and motivate. They explain very well. But they do not have that credentials dahil sa hirap ng buhay at dahil ang gulo-gulo dito sa Pilipinas. Ang gulo-gulo. Meron akong mga nakitang nag-aalaga ng manok, chicken, nagpo-poultry na ang galing mag-interpret ng batas. Pero hindi sila makapag-aral ng law. Kasi salat sa buhay nung araw, nagnegosyo, nagkaroon ng poultry farm, tapos doon na sila kumikita. But they could have been good lawyers. O minsan hindi daw magagaling yung English, samantalang pag inexplain nila ng Tagalog yung batas, putya, kuhang-kuha. Pero yung mga magagaling mag-English, dahil lang magaling silang mag-English, syempre advantage sa pag-aaral ng batas yung magaling ka sa English. 'Di ba? Tapos pag nag-memorize ka, verbatim. Pero yung mga may utak talaga na iba, nakita ko na gaalaga ng poultry. Ganon dito sa Pilipinas. Ngayon, sa tanong naman ni congressman na yon, doon sa isang law enforcement ang background. Ang isang taong may law enforcement background, napakakailangan sa bawat ahensya halos ng ating bansa. Bakit? Kung siya ay secretary ng DNR, ano ba yung mga paglabag? Pwedeng labanan dyan yung mga illegal loggers, pwedeng labanan yung mga sindikato na lumalabag sa environmental laws. Makikita niya yung trend. DNR, andyan din yung mga may connivance sa mga lupa-lupa, yung mga land grabber, landlord na bata na mga politiko, tapos may tropa na nasa DNR, aagawin yung lupa na inaward sa mga farmers or will induce them na ibenta yung kanilang mga lupa. Yung mga dyan yung mga sindikato dito eh. So kahit saan, kahit nga sa DepEd, okay yung law enforcement background. Bakit?
Daming NPA na makakasira sa atin dyan sa ano. Kaya nga kailangan yung intelligence fund sana eh. Pero ibang usapan yan. Anyway, pag hindi natin inayos yung Pilipinas, hindi natin nilagay sa proper placement yung mga tao, walang mangyayari.